Amen. Kaya makikita natin, pag pinag-aralan mo ang Biblia, ang kamatay ay simula ng walang katapusang buhay sa piling ng Panginoon. Laging tandaan po natin, tayo ay nasa manipis na kortina. We are in between a thin curtain. Pag namatay itong pisikal na katawan natin, ay lilipat tayo sa tunay na katawan na hindi nasisira. Amen po ba? Kaya huwag kang panghihinaan ng loob dahil ang ating pastor na aking anak, aming anak, ay nabuhay hanggang wakas ng kaniyang huling hininga na siya'y nananalig at nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kaya matatag si Cathy. Amen. At matatag ang dalawa nilang anak. At ang dahilan, may pundasyon. Kaya nasa tatay at nanay ang tibay ng buong sambahayan. At pag nabalo, katulad ni Cathy, ang asawa na yan Diyos. Amen? At kailangang mabuhay tayo, puro Biblia. Sabihin mo, puro Biblia. At ang mga ulila, ang tatay na ay ang Diyos. Kaya paano maghihirap ang mga balot ulila? Ay kasama nila ang Diyos. Amen po ba? Kaya napakaganda at napakahalaga na itayo natin ang tahanan ng pananalig. Amen po ba? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Alisin mo sa iyong pananalita yung statement, I will try. Do not try. Sabihin mo, I will do my best. Katulad nung hamon sa atin kanina. Amen? Ako, pag may nangangaral sa harapan, pinakikinggan ko yung kanilang sinasabi at aking tinatanggap. At maganda yung hamon, do your best. Amen? At laging tandaan mo po, pag ikaw ay mayabang, hindi mo pakikinggan yung mga nagsasalita. Huwag mo nga, akalaing bata sila. Pag tumayo sa harapan, ang Diyos na ang namamahala pati sa mga manunugtog at mang-aawit. Amen po ba? Kaya nais kong inyong makitang mabuti, mabiyaya ang buhay kay Kristo. Amen. Hallelujah. Sabihin mo ang pahayag na ganito. I am healthy. I am wise. I am rich. I am wealthy. I'm strong because I am an instrument of the Holy Spirit. Sa Tagalog, ako'y malusog. Anong kasunod? Anong kasunod? Hindi, kulang pa. Ako'y mayaman, ako'y napakayaman. Huwag mong kalilimutan yung napaka. At makikita mo mamaya, ituturo ko sa inyo kung bakit ang gawain ng Diyos at tuloy-tuloy. Amen? At laging tandaan po natin, ako po ay, kung titignan ko ang mga aral ng mga theologian, ang isa raw sermon, idadalangin mong 1 linggo. Aba hindi, wala na akong gagawin kundi manalangin. Pero ang natutunan ko, gawin mong buhay mo'y buhay ng pananalangin at dadaloy ang karunungan ng Diyos. So ulitin natin, ako'y malusog, ako'y mayaman, ako'y napakayaman, ako'y napakalakas, dahil ako ay kasangkapan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. The Spirit of Pastor Kenneth Andrew Durante lives. At maalala natin, sino rito ang kilala si... Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, nagbabasa ka ba ng Biblia?
Kilala mo ba si Enoch? Si Enoch, hindi po yung magpapalyok ha, si Enoch, yung unang na-rapture. Amen. Kaya laging tandaan mo, malaki ang ating pag-asa na tayo aakyat sa langit. Nauna lang siya sa paraiso. Amen. Hallelujah. So kilala ninyo si Noah. Ayan, salamat sa Diyos. At paano nakasumpong ng pabor si Noah? Nakasumpong siya ng biyaya. At sa biyaya ng Diyos, nakasumpong tayo ng biyaya. Amen. Kaya tayo ay tinutustusan at pinalalakas. Amen. Amen, 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 amen. Ako'y nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Hindi sa talino ko, hindi sa husay ko, dahil kung sa husay ko, ako ay baka nasa sideline na. Pero dahil ako'y nagtitiwala sa biyaya ng Diyos, kaya ako'y mas masipag kaysa lahat sa inyo. Amen. Tulog na kayo, ako'y gising pa. Tulog pa kayo, ako'y gising na. Amen. Hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos. Pero wag mong sisisihin ang iyong sarili dahil meron kayong mga pastor na nagpupuyat sa inyo. Hindi narinig, parang hindi kayo naniniwala. Amen. Kayo ay kayo dahil kami nagpupuyat para kayo ay ipaglaban sa puwersa ng kadiliman. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. At laging tandaan mo, ang pera mo ay wala sa mga bangko, pero daraan doon. Nasaan ang iyong pera? Nasa kaluwalhatian. God shall supply all your need according to His riches in, nasaan ang kayamanan? In glory by Christ Jesus. Amen po ba? Kaya nga po ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan, nasa kaluwalhatian ng kayamanan at ito ay darating sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. At kaya ito'y darating dahil ang banal na Espiritu ang namumuno sa ating buhay. The power that is in you, the Holy Spirit, will be the one to always tell us that you are rich and wealthy in Jesus Christ's name. Kaya ang iyo pang alisin sa iyong pananalita, sana. Pag naririnig ko yun, ako'y nagtitikom ng iniiling ko. Ang buhay ko lang ay hosana, hindi sana. Dahil pag sana ay pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Faith is exact. When you pray, believe that you receive it. Kaya kapag humingi ka ng sasakyan, paniwalaan mo na nasa iyo na ang sasakyan. At may panibagong patutuo ang isang kapatiran sa atin sa Green Hills. Naniwala silang mag-asawa at ang sabi nila ay totoo pala. At sila nagkaroon ng Subaru. Tingnan mo ang iyong katabi. Naniwala lang. Sabihin mo, maniwala ka lang sa Diyos. At ginagamit nila yung sasakyan sa paglilingkod sa Diyos. Pag naniwala ka sa Diyos, laging tandaan mo, the best life is answered prayer. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag ikaw ay laging tumatanggap ng katugunan sa panalangin at paano mo tatanggapin, when you pray, believe that you receive it. Kailan mo tinanggap nung ikay humingi? Hallelujah. Alam mo, napakaganda po ng ating buhay. Hindi ka tatanda dahil ang ating espiritu ay walang hanggan. Ang tumatanda ay talo. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi baling tumanda ang katawan, pero hindi ang puso at isipan. Kaya si Brother Enteng, panay ang tango. Akala ko iiling eh. Pero tango. Hindi tumatanda ang lahat ng puspos ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. At naalaala ko na si Brother Enteng, hindi ko kaya yun, aywan kung kaya ninyo, pag siya naglinis ng kanilang wall, nakabitin siya. Sino may kaya doon nabibitin? Kayang-kaya niya yun, nakabitin siya. At ang dahilan,
puspos siya ng banal na Espiritu. At ang lahat ng puspos ng banal na Espiritu, walang kinatatakutan kundi ang Diyos. Napakaganda po ng Diyos dahil may nakahandang napakalaking pagpapala ang Diyos sa mga naniniwala. Ikaw ba'y naniniwala? Ang tatanggap lamang ng mga imposibleng pagpapala ay ang naniniwala. Naniniwala. If you believe God, nothing shall be impossible for you. Hallelujah. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang Diyos po ay napakabuti. Isipin mo ang Diyos for 1 minute. Salamat aming Ama, at sa bawat araw, ang iyong gagawin, hindi pa nakita ng aming mata, hindi pa narinig ng aming tenga, at hindi pa nakapapasok sa aming puso. Ang lahat ng iyong mabuting gagawin sa bawat umiibig sa iyo. Kaya hinihiling ko po na lahat ng narito, maging ang nasa online, ay pagtibay nila at patunayan sa iyong harapan na iniibig ka ng bawat isa. Salamat Ama, at malaya na dadaloy ang salita at ito ay magiging buhay sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So, salamat sa mga manunugtog at mga awit. Salamat, at ako'y naniniwala. Pwede nang umupo. Hallelujah. Ikaw ba'y naniniwala na kita ka ng Diyos? 24 oras. Kaya sabi ni Job, so God is my witness and God bear record every day. Ang Diyos ang aking saksi at ang Diyos ang nagtatala ng lahat kong ginagawa. At laging tandaan mo po, batay sa iyong ginawa, doon ka tatanggap ng pagpapala. At ako po'y naniniwala, kailangang ating itayo ang bahay ng pananalig. Maliwanag po ang Biblia na magkaisa kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa buklod ng kapayapaan. Be one in the Spirit, in the unity of the Spirit, in the bond of peace. And then, have the unity of faith. Mabuhay kayo na iisa ang pananalig. And one faith is the faith of Jesus Christ. I live, but not I, but Jesus Christ. So I live by the faith of the one who loved me. So I love Him, He loved me. You love Him, He loved you. Kaya walang isa man na mananatiling mahirap. Gusto ninyo, turuan ko kayo kung paano kayo mananatiling mahirap na laging kapos. Ito lang, magreklamo ka araw-araw. Manisi ka araw-araw. Huwag kang maninisi. Pag ikaw ay bigo, ikaw ang may kagagawan, hindi ang nanay at tatay mo. Hello? Pag ikay laging walang pera at kapos, ay hindi ang may kagagawan ay ang tatay at nanay mo, ikaw. Dahil ikay tamad. Sabihin mo,
salamat at ako'y buhay. Narinig mo na ika'y tamad? Kung narinig mo yun, buhay ka. Ang mga patay ay magkikibit ng balikat. Laging tandaan mo, ang tamad ay hindi dapat pakainin. Tingnan mo uli ang iyong katabi dahil kanina ang hamon ay yung paglilinis ng kwarto. Tama nga naman, ay paglilinis mo yung kwarto at yung tubig ay malinis pa rin, hindi mo pinunasan ang sahig. Dahil pag iyong pinunasan yan at iyong piniga ang basahan, naniniwala ba kayong may dumi doon sa tubig? Kaya nais kong makita nating mabuti, hindi tayo naging anak ng Diyos, inalis tayo sa kabiguan at walang kwentang buhay at inilipat tayo sa walang hanggang buhay na walang kakulangan sa bawat sandali ng ating buhay. At ang naniniwala, pumalakpak ng dalawa. Salamat at kayo'y lahat ay buhay. Amen. Dahil following instruction is one of the sign of a living soul. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi at patungan mo ng iyong kamay at sabihin mo, pinagpala tayo. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ngayon ay ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan. What is living by faith? Ang pamumuhay po sa pananalig, ang mga hindi nabubuhay sa pananalig ay ganito ang pangungusap. Manok na naman. Mareklamo. Pero ang nabubuhay sa pananalig, pag nagtiyaga sa asin, magkakaroon ng hamonado. Amen. Kailangan magsanay tayo na huwag magreklamo at kung nagrireklamo ka ngayon, sabihin mo, salamat at ako'y dinala rito ng banal na espiritu. Dahil ang mareklamo ay siya ang humahadlang sa kaniyang nakatakdang pagpapala. Isa lamang pagreklamo, nakahalukip-kip na yung anghel na may dala. Tingnan mo li ang iyong katabi, may dala ang anghel mo, pero hindi niya maiunat ang kanyang bisig dahil ikay nagrireklamo. Ang seraphim, ang ibig sabihin ay love. Ang cherubim, ang ibig sabihin ay messenger of the spiritual messages from God. At laging tandaan mo, nasa paligid natin ang mga anghel at inutusan ito ng Diyos na asikasuhin ang ating buhay. Pero sa mareklamo, ulitin kong muli, nakahalukip-kip ang kamay ng mga anghel. Hindi natin sasambahin ng anghel, pero sila ang itinakda ng Diyos na magdala ng mga pagpapalang ating hiniling sa Diyos. Banal na Espiritu na aming tagapagturo, salamat sa pangalan ni Jesus. At kanina habang ako ay nagbubulay, naalala ko nga yung tinuran ko kanina, na kapag ang isang mangangaral ay magpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang tama po yung maghanda. Subalit, laging tandaan mo po na ako bilang mangangaral, ang nakita ko ay laging ihanda ko ang aking buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan. At yun po ay pinagtibay ng aming mga anak, manugang at mga apo ay sumunod sa Diyos. Kailanman ay hindi ko sila pinwersa, hindi ko sila in-intimidate kahit nung kanilang mga pagbibinata ay may kanila silang ugali, hindi ko tiningnan yung ugali. Dahil yung ugali nila ay namana lang sa akin. Tingnan muli ang iyong katabi, huwag mo sasabihin na masama ang ugali ng anak mo dahil may nakita sa iyo. Wala namang pagmamanahan kundi ikaw. Amen? Kaya nung una na mag-drive ang isa naming anak, hindi ko nababanggitin ang pangalan dahil kilala ninyo yung tatlo. Kasasakay pa lang sa kotse, pag atras, nabangga ang sasakyan. Ano sasabihin mo doon sa iyong anak? At tinapik ko sa balikat ang aking anak. At sabi ko, sasakyan lang yan. Ang mahalagay ikaw. Ang sasakyan na iipagawa. Pero pag hinusgahan mo't hinatulan at sinumbatan,
hindi yun mawawala sa kanyang isipan. Kaya't lahat ng aming 3 anak ay natutong magmaneho. At hindi nila minahalan sa sasakyan. Huwag mong mamahalin ang sasakyan. Kabibili pa lang ng ating van at idinadrive galing sa Prayer Mountain, nabunggo yung bar ng expressway. At ang sabi sa akin, Bishop, sorry po, hindi po kumagat ang preno. Tumigil ka nga. Bagong-bago yan, hindi kakagat ang preno. Inanto ka, kaya ka nabangga. Ngayon, nanahimik. Kaya nais kong iyong unawaing mabuti, merong istriktong pagtutuwid. At dahil nalalaman ko na siya naman ay napatutuwid dahil ang matalino nagpapatuwid. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya marami ang drug addict, ayaw patuwid. Amen. Kaya maraming lasenggo katulad namin ni Brother Egay dahil ayaw patuwid. Amen. Hallelujah. Pero nung ituwid kami ng banal na espiritu, kinamuhian na namin ang alak. Amen. Kinamuhian na namin ang sigarilyo. Laging tandaan mo, tingnan mo ang matanda sa iyo at makikita mo na kami ay may pinagdaan ng mga labanan para hindi na kayo daraan doon. At nang sa gayon ay maiiwas ninyo ang pagsakit ng inyong dibdib at paghirap ng paghinga. Laging tandaan mo, ang isang taong matatakotin, takot sa hangin. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, huwag kang matatakot sa hangin dahil hangin ang ating hinihinga. Kaya, eto po, nais kong ating maunawaan, gagamit muna ako ng 2 halimbawa dahil ang ating titulo ng pag-aaral, Build the Household of Faith. Pero nais kong makita mong mabuti at ito ay laging naaalaala ko. Ang nanay ni Kenneth E. Hagin, ang isa sa mahusay na tagapagturo ng pananalig. At si Kenneth Hagin, 16 years old, ay mamamatay na. At dun siya natuto na ang Diyos ay dakilang manggagamot. At nung siya ay sumubaybay sa kanyang nanay, kaiba ang pananalig ng kanyang nanay. Narinig niya ang sabi ng kanyang nanay, magluluto tayo ng masarap na almusal. At ang sabi niya, nanay, wala po tayo sa paminggalang kahit mantika, wala tayo. Hindi, humanda ka, Kenneth. At meron tayong masarap na almusal. So ang nanay niya, hear this, kailangan parang kang bata. Inihanda niya ang kalan, inihanda niya ang kawali, at ipinahayag niya na meron siyang lulutuing almusal. Alam mo, hanggat wala kang karanasan sa imposible, lagi kang sana. Susubukan ko. Wag, sabihin mo, purihin ang Diyos, gagawin ko. Amen. Hallelujah. At yan kami na mag-aama. Basta iniutos ng Diyos, gagawin namin. Bahala ang Diyos. Kung kami mabigo, purihin ang Diyos. Dahil yun ay pagsasanay sa kababaang loob. Amen? Kung hindi kami dumaan sa kabiguan, hindi kami tumatag at tumibay. Sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi ka dumaraan sa kabiguan, hindi ka sumubok kahit kailan. Hindi ka humakbang kahit kailan. At biglang may dumating, Mama Hagin! Ito po ang isang karite. Totoo po ito, isang karite lang hamon. Isip-isipin mo po, sangayon sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pananalig, ang pananalig po ay pagkilo sa wala. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang pananalig po, faith is believing on nothing that you can see. Faith cannot create, but faith can obtain. Hindi po makapaglilikha ang pananalig dahil salita lamang ng Diyos at lumilikha. Pero ang pananalig, ikaw ay magkakaroon. At nais kong ating makita,
na ang Diyos po ay napakabuti. Yun po isang halimbawa ng pananalig. At sila po ay mapanalanginin. Tingnan mo ang iyong katabi, ang nananalangin, maganda ang ugali. Ang nananalangin ay hindi butangera. Amen. Ang nananalangin, hindi mapaghusgat, mapaghatol. Kaya pag ang nananalangin at sasabihin niyang siya'y nanalangin naman, laging tandaan mo, 100% proof of true prayer is receiving answer to that prayer. Pagtanggap dun sa iyong hiningi. At si George Mueller ay isa pa rin aking hinangaan na man of prayer. At siya nakapagtayo ng ilang gusali ng orphanages. At ang kanyang kayamanan ay nasa kanya lamang coin purse. At sinabi niya, paano ka po nakapagtayo niyang mga orphanages mo? Mayaman ka po ba? O pinakita niya yung coin purse. Ito ang kayamanan ko. Tingnan muli ang iyong katabi. At hindi yung coin ang kanyang kayamanan, kundi yung kanyang lubusang pagtitiwala sa Diyos. Alam mo, may tutularan tayo dapat. Amen po ba? So, katulad ni Mami Hagin, minsan sabi nung kanyang kusinero, sabi niya, Reverend Mueller, wala pong kakainin ng ating mga ampon. Ay napakarami nun. Ang sabi niya, maghanda ka ng pagluluto bukas. Wala nga po tayong kahit ano. Maghanda ka. At ako'y mananalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, magkakaroon ka pag ikay nananalangin. Titiyakin ko po sa inyo, hindi ka maghihirap kung ikay nananalangin. Amen? Hallelujah. At iyan po ay proven sa aking buhay. Hindi po biro ang ating ipinagkatiwala ng Diyos na ministeryo. Milyon-milyon po ang ating bayaran buwan-buwan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, pero hindi akin yon, kanya. Kaya siya ang bahala sa kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, ang bumubuhay sa atin ay ang Diyos. Kaya siya ang bahala sa iyong buhay. Amen. Pero iyo bang pinamamahala sa Diyos? Kaya kailangan ipamahala mo at makikita mo na isang araw may magbibigay sa iyo ng refrigerator na worth 90,000. Amen? Hallelujah. At may magdadala sa iyo na nakita ni Brother Arman ng 5 malalaking telebisyon. Ang bihira. Ang Diyos. Nakukuha niyo po, kahanga-hanga ang Diyos. At sumunod, laging tandaan mo ang susi ng kasaganaan, prayer. Without prayer, hindi ka uunlad. Without prayer, hindi ka yayaman. Without prayer, hindi ka mananagana. Pray at all times because our main business is to pray, pray, pray. Gaganda ang ugali natin pag tayo'y nananalangin. At kinaumagahan, may isang malaking truck na magdadala ng tinapay sa Bristol, England, nasiraan sa pintuan ng orphanages. At kumatok yung driver at ang sabi, Sir, masisira po itong dala naming tinapay, pwede po bang i-donate namin sa inyong orphanage? Hallelujah! Kailangan magkaroon ka ng karanasan sa himala. At ang Diyos ay Diyos ng himala, ang Diyos ay Diyos na mahiwaga, at kailangan sa buhay mo, sa bahay mo, marami kang karanasan sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi po ito pagalingan. Ito po ay pababaan at paamuan sa harapan ng Diyos. Kung talino ko ang gagamitin ko, mapapagod ako. Pero dahil ang karunungan ng banal na Espiritu ang aking pinagtitiwalaan, nakakapagtayo tayo ng mga gusali at nakabibili tayo ng mga sasakyan. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti, sa sarili mo, mapapagod ka. Sa sarili mo, manghihina ka. At laging tandaan mo, tahimik ang mga nagtitiwala sa Diyos.
Dahil paglabas mo pa lang sa bahay, nandyan na ikaw ay maiinis ka agad. Kayo po ba'y payag na maraming nakakainis sa paligid? At pag ikay nainis, sinong talo? Ikaw, pag nainis ka, bakit napipigilan ang karunungang ibibigay sa iyo ng Diyos? Laging tandaan mo, pag malaki ang problema mo, dahil may malaking nakahandaan Diyos na ibibigay sa iyo. Kaya wag mo nga akalain na hindi ka mahal ng Diyos. Ibinigay nga niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak, di mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung yung pinakamahalaga ay ibinigay sa atin, di lalo na yung lahat ng kailangan natin. Kaya nga po, nais kong makita na nating mabuti yung dalawang halimbawang yun. Kaya matibay si Samuel dahil laging nananalangin. Kaya matibay si David, laging nananalangin. Kaya si Daniel ay matibay, laging nananalangin. Kaya kung ikaw ay laging nananalangin, magtatagumpay ang bawat araw mo. Amen. Hallelujah. More prayer, more success. Amen. More prayer, more power. Kaya dito sa Psalms 127, lilimang kapitulo po ito, pero kapansin-pansin sa verse 1, except the Lord build the house. So, except the Lord, Psalms 127 verse 1, malibang ang Diyos ang nagtayo ng bahay. Ano po ang sabi doon? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So, pansinin po natin, malibang ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, silang nagpapagal ay gumagawa ng walang kabuluhan. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang ang Diyos ang nagbantay sa lungsod, ang Armed Forces of the Philippines at PNP ay mapupuyat lang. Pero kapag ang Diyos ang nagbabantay sa buong Pilipinas, gaano mang kalakas ang mga puwersa ng malalaking bansa, hindi sila makalalapit sa Pilipinas. Bakit? Bantay, sarado at gwardyado ang Pilipinas. Amen? Kaya dito makikita po natin ang verse 2, ano ang sabi? At ang sabi sa verse 2, in vain for you to rise. It is vain for you to rise. Walang kabuluhan ang gumising ng maaga at mag-overtime hanggang hating gabi. At ano po ang sabi? It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For so he gave to his beloved sleep. So pansinin po natin. Sabihin mo sa iyong katabi, ako ay iniibig ng Diyos. Yung pong beloved ay sobrang pag-ibig sa akin ng Diyos. Kaya huwag mo nga akalain dahil pag pinakinggan mo ang tao, kailangan ang night sleep ay kailangan 8 hours. Pero may mga pagkakataon po na 1 hour lang ako nakakatulog at ako ay matibay at matatag pa rin. You know why? Hindi naman lagi, lalo na pag may gawain at may paghahanda ng ipangangaral, doon po sa kakulangan ng oras ng aking pagtulog, ang Diyos ang magpupuno. Because I am beloved. Ako ay iniibig ng Diyos. Ikaw din. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw din. Dahil ang mga maririnig mong patutuo, masakit kasi ang ulo ko dahil 1 oras lang akong nakatulog. Sabihin mo, excuse me at ako may gagawin pa. Nakukuha niyo po. Kaya sa verse 3, ano po ang sabi? Tinukoy po dito yung mga anak. So ang mga anak ay pamana ng Panginoon. At ang bunga ng sinapupunan
ay gantimpala ng Panginoon. Kaya nais kong iyong tingnan ang iyong mga anak, huwag sa kanilang ugali. Tignan mo siya sang-ayon sa katotohanan, pamana sa iyo ng Diyos ang iyong 2 anak o 3 anak. At ang iyong mga anak ay gantimpala sa iyo ng Panginoon. Huwag mo sasabihin, pambihira kayo, lakas nyo, lumamon. Naririnig ninyo yon. Pambihira, hinay-hinay, mahirap ang buhay ngayon. Aba, hindi po ganun ang pananalita ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Hayaan mo lang dahil may mga bata na tamilmil kumain. Pero may mga bata namang mahilig kumain. Tustusan mo lang at makikita mo na ang Diyos ay masaya na ang ating mga anak ay busog. Tingnan mo li ang iyong katabi dahil ang ating mga anak ay pamana ng Panginoon at ang sa bunga ng sinapupunan ng babae ay gantimpala. So dito makikita po natin pamana at gantimpala ang ating mga anak. Amen po ba? Kaya nga iyong ipagdiwang na ikaw ay may anak. Huwag mong sasabihin tamad ka hanggang ngayon hindi ka pa matuto. At sisipain mo pa ang pintuan at sasabihin mo hindi ka nagmana sa akin. Mami, kung ako'y nagmana sa iyo, ayun, sasabihin niya, kayo na po makakasagot doon. Dahil laging tandaan mo po, ang pamamarisa ng ating anak ay tayo. Tingnan mo uli ang iyong katabi, wala kang maipapaliwanag dahil kung anong nakita sa iyo, yun ang tutularan. At sa verse, anong kasunod na verse? So ang ating mga anak ay pana in the hand of a mighty man. So ngayon ang tinukoy na ay ako, ikaw. So ang ating mga anak ay katulad ng mga palaso, arrows in the hand of a mighty man. And who is a mighty man? Yung naniniwala na ang kanyang 3 anak ay pamana at gantimpala ng Diyos. Ulitin kong muli. Dahil sa aking paniniwala na pinagkasunduan naming mag-asawa, kaya ang buhay ng 3 naming anak sa Psalms 112, ating titignan sandali, Psalms 112, kapag ikaw po ay nagtitiwala sa Diyos, ano po kaya ang mangyayari sa iyong mga anak? Sa Psalms 112, ano po ang sabi doon? Sa verse 3, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. So, kapag tayo po'y may takot sa Diyos, kapag tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos, sa verse 2, ang sabi po doon, his seed, ano po ang seed, anak? His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Kaya nga po, yung 3 naming anak, kapag ako po ay may mga pakikipag-usap sa mga kilalang tao, sila po ang aking itinutulak para makipag-usap. Kaya sila ay nasanay sa pagiging leader. Bakit? Dahil ibinudyo ko sila na sila ang makapanindigan kahit sa mga gawain sa abroad. Kaya lahat kayo ay aking itutulak na magtiwalang lubusan sa Diyos. Ayaw nyo yata ng lubusan pagkitiwala sa Diyos. Dahil alam mo, bilang mangangaral, ramdam mo yung response. Kaya nga, itong si Pastor Kenneth ay gusto niya ay maingay. Parang sabi, napakaingay mo. Abay, kung hindi siya maingay, ay hindi. Kapag ikay maingay na walang nangyayari sa ingay mo, yun ang problema. Pero kung may nangyayari sa ingay mo, aba, ay mag-ingay ka na. Amen. Hallelujah. At nais kong makita mong mabuti, ano po ang sabi? His seed shall be mighty on earth. So, hindi ko kayang mag-drive from California to Florida, pero kayang-kaya ni Pastor Dexter.
Amen po ba? Saan sila natutong mag-drive? Yung tatlo, magagaling na driver yan. Puro defensive driver yan. At pati si Kati, isang linggo natuto. Bakit? May nakita siya sa kanyang asawa sa husay ng pagmamaneho. Amen? It is what you believe na iyong ginawa. Wala pong imposible sa mga naniniwala. Amen? At makikita mo na ikaw ay makakaranas lagi ng kabutihan ng Diyos dahil ang buong lupa ay lukob ng kabutihan ng Diyos at ang buong lupa ay lukob ng kayamanan ng Diyos at lahat ng buong lupa ay saklob ng kaluwalhatian ng Diyos. Wala kang pupuntahan kundi kaayusan, kapayapaan kung ikay maniniwala at ang panimula ng paniniwala ay pag-aalinlangan. Sabihin mo, ang panimula ng paniniwala ay pag-aalinlangan. The beginning of belief is doubting. So sabihin mo, salamat at nasa tama akong lugar. Kung ikaw ay nag-aalinlangan sa ngayon, basta laging tignan mo at subukan ang mensahe kahapon sa revival, you learn by doing. Isagawa mo ang salita ng Diyos at magkakaroon ka ng karanasan sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga po ating tignang mabuti, maligaya ang isang magulang ng kanyang mga anak ay maalab sa Diyos. At iisa po ang gawain. Sa 128 verse 1, fear the Lord, walk in His ways. So napakaganda po nun sa Psalms 128 verse 1. So tingnan po natin sandali, ano po? At ang sabi po doon sa verse 1, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Pinagpala, napakapalad at napakaligaya ng bawat isa na may takot sa Panginoon at lumalakad sa mga daan ng Panginoon. At dito makikita po natin ang mga pagpapala ng may takot sa Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi. Alam kong may takot ka sa Panginoon. Amen. Ang iyong asawang babae, anong sabi sa verse 3, thy wife shall be a fruitful vine by the sides of thine house, thy children, like olive plants round about thy table. At dito makikita po natin ang olive plants ang pinanggagalingan ng langis na ginagamit sa anointing. Amen? Kaya nais kong makita nating mabuti na ikaw ay pinagpala dahil ang Diyos ang nagpala sa iyo at sa akin. At magsisimula po tayo sa 5 napakahalagang katotohanan na dapat nating isinasagawa. So, number 1, our faith is in Jesus. So, ang ating pananalig ay kay Jesucristo. And we have to exercise and use love. We have to love one another. Tatanungin ko kayo, iniibig mo ba ang mga kapatiran? Amen. Salamat sa malakas na sigaw ng Amen. So, ano ang katibayang iniibig mo ang iyong kapatiran? Tahimik. Ayan. So, ngayon ating siyasatin, ano? So, sabi ni Pablo, sa tuwing maalala ko ang inyong pananalig kay Jesucristo at ang pag-ibig ninyo sa isa't isa, ang nananalig, those who have faith in Christ will love the brothers and the sisters in Christ. So ano po ang katibayan na umiibig tayo sa isa't isa? Ang sabi ng Panginoon, ang pangalawang katotohanan, sa John 15:1, I am the vine, my Father is the husbandman. Ako ang baging, ako ang puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. At kayo ay mga branches, sanga. So, ito po, puno ng mangga. Alisan mo ng lahat ng sanga. Anong mangyayari doon sa puno? Anong matitira? Katawan lang. So, pinutol mo ang lahat ng sanga eh.
So katawan, mamumunga kaya yung katawan? Kailangan yung sanga. So ngayon makikita po natin, ang tinukoy dito ng Panginoon ay pag-ibig. So ang Panginoon ay puno ng pag-ibig. Kaya kapag tayo nasa Panginoon, bilang sanga, ang pipitasin sa atin ay pag-ibig. Kaya dito ano po ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig po ay, isa-isahin po natin, ano po? You are the branches, at tinukoy din tayo that we are trees of righteousness. Tayo mga puno ng katwiran. Tatanungin ko kayo, alin ang mahaba ang buhay? Puno o tao? Puno, purihin ng Diyos dahil yung puno doon sa atin sa Prayer Mountain ay kung ilang 50 taon na yata yung mga puno doon. Kita nyo naman sa tanda ng puno. At yun ay puno at puno. At ang puno pag pinutol, wag lang huhukain sa ugat. Anong mangyayari pag pinutol lang at nasa ugat pa rin? Tutubo uli. Amen? So ngayon, habang ating tinitingnan yung katotohanan yun, ikaw at ako kailanman ay hindi panghihinaan ng loob dahil tayo ay sanga ng puno at ang puno ay ang Panginoong Jesus. At ang pananatili sa sanga ay sinabi ng Panginoon, hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. At kung wala ako sa inyo at kung wala kayo sa akin, kayo ay baliwala. Diinan po natin, without me, you are nothing. So my value is with Jesus. Yung halaga ko ay si Jesu Kristo. Amen? So ngayon nating tignang mabuti at kailangang pagdiinan mo nung magtapos ang Acts 28, nagpatuloy si Pablo sa kaniyang pagkatawag at siya ay kumuha ng isang bahay at doon siya tumira at ang gawain niya ay magpatuloy to preach the gospel and to teach concerning Jesus Christ. Kaya kailangan pagpapatuloy mo at ipagmamalaki ay si Jesu Kristo 24 oras na kaya tayo nagising kaninang umaga dahil kay Jesu Kristo. Kaya tayo magkakasama ngayong sandaling ito dahil kay Jesu Kristo. At tayo uuwi mamaya dahil kay Jesu Kristo. At tayo tutulog dahil kay Jesu Kristo. Si Jesu Kristo ang dapat nating tatangi sa araw-araw. At makikita mo, yung negosyo mo ay pauunlarin ng Diyos sapagkat si Jesu Kristo ang iyong kasama sa lahat ng iyong gawain. Amen po ba? So ngayon, paano ka mamumunga? Number 1, 3 pong salita. Make God your dwelling place. Ano po ang dwelling? Tirahan. Abide in Christ. Ano po ang abide? Manatili. Pangatlo ay habitation. So dwelling, tirahan, abiding, pananatili, habitation, tahanan. Kaya kailangang pagpasyahan mo na ang tahanan mo ay ang Diyos. Amen po ba? At pagpasyahan mo na ang tirahan mo ay ang kataas-taasang Diyos. At manatili ka kay Jesu Kristo. Sabihin mo, tirahan, manatili, at tahanan. Kapag ang tahanan mo ay ang Diyos, ilalayo ang salot ng malayong-malayo sa iyo. Sa Psalms 91 verse 9. Isa-isahin po natin, dahil tayo naman ay pwedeng hanggang mamaya pa. Amen. At huwag kang magsasabi na gutom ka na, ay kung ako nga ay hindi pa rin nagugutom, ay ikaw pa rin. Sa Green Hills, umaabot kami ng 1:30. Amen. Dito, hindi, totoo po, dahil ang aming pagkain ay salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. At nais kong iyong maunawa ang mabuti, ano po ang sabi doon? Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Ano po yung Most High? El Elyon. Ano po yung El Elyon? He is the creator and possessor of all things.
Siya ang lumikha at siya ang may-ari ng lahat ng bagay, kaya ikaw at ako ay pag-aari ng Diyos. Amen. Huwag kang panghihinaan ng loob kahit ano ang pinagdaraanan mo, tuloy lang. Sabihin mo, tuloy lang, lusob. Dahil ang isang matapang, lusob ng lusob. Amen. Hindi umaatras. Alisin mo ang salitang retreat. Alisin mo ang salitang quit. Just continue on dahil ang kayamanan natin ay ang Panginoong Hesus Kristo. Dahil ginawa ninyong ang Panginoon Adonai na aking taguan, gayon din ang kataas-taasang Diyos na inyong tahanan. Ngayon, paano ka titira sa Diyos? Kailangang nalalaman natin yung gawain ng pagtira sa Diyos bilang ating tahanan. Iurong natin ang ilang talata sa verse 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ang pananalangin po ang pananatili na nasa tahanan tayo ng Diyos. Magtatapos tayo kahit maghapon tayo magsama-sama, uuwi tayong lahat. Sino pong gustong maiwan dito ng buong buhay dito sa lugar na ito? Hindi po tayo mag-uuwian. Subalit, tandaan mo po, ang mananalangin ay mananatiling matatag. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Alin po ang una, ikaw o ang anino mo? Depende kung nasaan ang araw. Pero laging tandaan po natin, ang pinag-uusapan ay ang silangan ng pagtaas ng araw. Kaya pag ikaw ay nasa harapan mo'y araw, ano ang nasa likuran mo? Anino mo. At ginamit dito na ang Diyos ay nasa unahan natin, kaya pag ikay nananalangin, nasa unahan natin ang Diyos at anino niya ang tatakip sa atin, kaya walang mga ultraviolet rays na makapagsisira ng ating kutis. Habang ikaw ay nabubuhay, paganda ng paganda ang iyong kutis, hindi ka man pumuti, maganda pa rin ang iyong kutis sa paningin ng Diyos. Kaya huwag ka nang magpaputi. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong makita nating mabuti na ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. Ngayon ating unawaing mabuti, ano ang mangyayari kapag ang tahanan natin ay ang Diyos? Tingnan natin sa verse 10 kung ano ang mangyayari kung ang tahanan natin ay ang Diyos. Ano po ang sabi? There shall no evil befall thee, either shall any plague come nigh thy dwelling. Walang masamang darating sa iyo. Hallelujah. Ano ang pangalawa? Walang salot na anong sabi there? Hindi sa verse there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Walang masamang darating sa iyo at walang salot na makalalapit sa iyong, ano ba ang address mo? Protektado ng Diyos ang iyong bahay. Amen. Sino nagpuprotekta? Kailangan alam mo ang katotohanan, bantay sarado ka ng iyong mga anghel. Kahit saan ka pumaroon, pansinin po natin, kaya I love the truth. Sabihin mo, I love the truth. At ang sabi sa verse, ano ang kasunod na verse 11, ano ang sabi? For he shall give his angels. Kanyang bibigyan, pagtahanan mo yung Diyos, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel, anong sabi ron, to keep thee in all thy ways. Kaya negosyo mo, protektado ng mga anghel. Hallelujah. Ang sabi ng isang lalaki, makinig kayong mabuti, ilulunsad ng Diyos ang mga negosyo sa biyaya ng Diyos Revival Church. Ang sabi ng isang lalaki, nag-apply siya bilang missionary. At ang sabi ay, I am sorry, you lack qualification to be a missionary. At siya ay lumun-lumo at ang sabi niya, gusto ko pa namang maglingkod sa Diyos. Kaya dahil ang kanyang gawain, personal niyang gawain, ay kunin ang katas ng ubas at kanyang ibinibigay sa mga kaibigan niya at hanggang maging negosyo. Yung gustong maging missionary na hindi naman pala ibig ng Diyos at ang kanyang pangalan ay Welch.
At yung Welsh po ay kilalang grape juice sa buong daigdig. At dahil hindi siya naging missionary, pero dahil siya ay naging negosyante ng grape juice, nakilala siya sa buong daigdig. When you are an influence, people will be saved. Ulitin kong muli, kapag ikay matagumpay, ang tao ay maliligtas. Walang lalapit sa iyong tao kung hindi ka matagumpay. At ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay. Amen po ba? Kung hindi sa Diyos, ang lahat ng nasa akin ay Diyos ang may kagagawan. Kung hindi ang Diyos, ako kaya ay magiging panauhin sa behind the scene na pangunahing programa ng Trinity Broadcasting Network. Kung hindi sa Diyos, ako lamang kauna-unahang Pilipino preacher na nangaral sa lahat ng kanilang television station worldwide. Kung hindi sa Diyos. Kaya ang pinagmamalaki ko ay Diyos. At kung ito ay nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo because God will use everyone. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan. Sabihin mo, Diyos lang ang aking kailangan. Ulitin kong muli, lakas mo ang tinig mo, Diyos lang ang aking kailangan. At may isa uling lalaki na bigong-bigo. At talagang hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Kaya sa sobrang kanyang kalungkutan, nag-alaga na lang siya ng baka. Tingnan mo ang iyong katabi. Ano ba ang bakang inaalagaan mo baka sakali? Huwag po. Huwag nagsimula ka, maniwala kang patungo ka sa rurok ng tagumpay. Amen po ba? So ngayon, nag-alaga siya ng baka at ito po yung totoo. At natuto siya, nagatasan yung baka. At doon sa gatas, nakakuha siya ng mantikilya at keso. At sa kanyang kalungkutan ng pag-aalaga ng baka, naisip niya na gumawa ng keso. At nakilala si Kraft. Kilala niyo si Kraft? Siya ang may-ari ng Kraft cheese. At bakit nagkaroon ng Kraft cheese? Dahil siya'y natuto sa isang baka. Tingnan mo ang iyong katabi, alisin mo ang baka sakali. Dahil yung iyong kinatatayuan sa buhay, yan ang iyong simula ng iyong pag-angat. Dahil ang sabi ng kasulatan, gagawin ko kayong ulo at hindi buntot. Amen. Ilalagay ko kayo sa ibabaw at hindi sa ilalim. Amen. Hindi kayo ang mga magtatrabaho, kayo ang may patrabaho. Amen. Kaya kailangan wag mo nga rin ang salaried employment. Kung nasa ganong paring kalagayan, hangarin mo na ikaw ang employer. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hangarin mo na ikaw ang may-ari ng mga korporasyon. Amen. Hallelujah. At ang buong daigdig ay maaabot ng mabuting balita. Kayo po ba'y buhay na buhay ngayong umagang ito? So abide in Jesus and let His Word abide in you. Kailangan ikay mahilig sa Biblia. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kailangan ikay mahilig sa Biblia. Kailangan ikay basang-basa at sabik na sabik sa salita ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay willing-willing pag ikay nagbabasa ng Biblia at huwag mo sasabihin, hindi ko maintindihan, hindi mo maintindihan ng Biblia kahit ang mga theologian ay hindi maintindihan ito dahil ikay makakaintindi pag dumaraan ka sa sakit, makikilala mo ang Diyos ang dakilang manggagamot. At pag ikay dumaan sa kakapusan, ang Diyos ang makikilala mo, Jehovah Jireh. Amen. At pag ikay namamanglaw at nag-iisa, ang Diyos ay makikilala mo, Jehovah Shammah. Amen. At makikita mo na hindi ka mapadaraya ng kaaway because you are sanctified. Ikaw ay tinakpan ng kabanalan ng Diyos. Amen. Kahit ano mangyari, ikay banal sa paningin ng Diyos. Kahit hindi ka pa banal sa paningin ng nasa paligid mo, sa harapan ng Diyos, ikay banal at ang mahalaga sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao. Kailangan pagtibayin natin ito sa ating buhay. We were sanctified. Tayo'y pinabanal. Kaya siya ang tawag ng Biblia ay Jehovah Mekades, the sanctifying God. Kaya nga po ating kilanlin ang katotohanan na tayo ay lukob ng katuwiran ng Diyos because He is our Jehovah Sidkenu. Siya ang ating Diyos ng katuwiran.
Kaya walang bagay na mananatili. Ang espiritu ng kadukhaan ay paalisin ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, mawala ang espiritu ng karalitaan sa lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah! So ngayon ang katanungan, sabi ng Panginoon kay Pedro at sa mga alagad, I will build my church. Ako ang magtatayo ng aking simbahan. Ngayon, ating unawaing mabuti, paano po ba ang pananatili na nasa tahanan ng Diyos? At nais kong makita mong mabuti, how shall we build this church, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship? If Jesus is the one who built His church, ano ang ating papel? Ito po. Para po tumibay at tumatag ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Gusto niyong malaman? Sa Ephesians 6:18. Yun pong prayer mountain ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa lahat ng outreaches. Ano po ang sabi doon? Meron po ditong 6 na salitang all. Praying always, number 1. With all prayer, number 2. Yun pong end supplication, yun po ay kailangang nasa unahay all. So praying always, with all prayer and all supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and all supplications, 6, all saints. Sino raw ang iyong pagtutuunan ng iyong pananalangin, mga kapatiran natin? Salamat sa 3 idinadalangin ng mga kapatiran. Pag idinadalangin natin ng isa't isa, tayo'y titibay at tatatag sapagkat kasalanan ang hindi ipanalangin ng mga kapatiran. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kailangang idinadalangin natin ng isa't isa at uunlad ang mga negosyo ng ating mga negosyante. Amen po ba? So ngayon ating unawain, praying always, all manners of prayer. Pansinin po natin yung praying always with all prayer, yun pong all manners of prayer, ang ibig pong sabihin, iba po ang panalangin. Pag ikaw ay bibiyahe, iba po ang panalangin. Kapag ikaw ay may nararamdaman, iba po ang panalangin. Kapag ikay kapos ng pera, iba po ang panalangin. Hindi po pwedeng lump sum. Ano po, alam mo na po, Panginoon, ang lahat kong pangangailangan. Isa-isahin mo. Hello. Amen. Sabihin mo, isa-isahin mo. Huwag kang tamad at sasabihin mo na lang, alam mo na po. Oo nga, alam na niya. Alam mo ba? Kaya nais kong makita mong mabuti, kapag tayo'y humiling sa Diyos, ang ibig sabihin, yung matagal nang alam ng Diyos ay natuklasan natin at nalaman. Before you pray, your Father in heaven knoweth it all. And while you are speaking, God shall hear. Amen? Kaya kailangan na hihingi ka sa Diyos. At hindi po kasalanan ang palahingi. Amen? Kaya kahit sa tatay at nanay mo, magikang palahingi, hindi mauubusan ng ibibigay ang tatay at nanay mo kung siya may takot sa Diyos. Amen po ba? So ngayon ating unawaing mabuti, praying always with all prayer and supplication, yun pong supplication, yung prayer po ay paghingi, yung supplication po ay pakikiusap. At yun pong, at pansinin po natin, supplication in the Spirit. Oh, I love this. So, yun pong supplication in the Spirit ay wala pong salita na bibigkasin ka doon. Ano ang gagawin mo? Prayer in tongues. So, so yun po ang supplication in the Spirit. At makikita mo po na pag ikaw ay nananalangin in the Spirit, ano ang mangyayari? Ating kilanlin ang napakahalagang katotohanan. Sa Revelation 6:6, pag ikaw ay dumadalangin in tongues, at ito po hindi pinaniniwalaan ng maraming simbahan. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts
say a measure of wheat for a penny, and 3 measure of barley for a penny, and see thou heart not the oil and the wine. Ano po ito? Taggutom. Pag nagtaggutom, hindi magugutom ang aking mga lingkod. Pag nagtagtuyo, may iinumin ang aking mga lingkod. Pag nagkaroon ng kapanglawan, ang mga lingkod ko'y aawit ng buong kagalakan. At ano po, yung gamit para tayo sa taggutom ay may pagkain. Kahit mawala ang mga asukal at asin, tayo po ay magkakaroon pa rin ng pagkain. Amen. Bakit? Dahil tayo ay mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Yun po ay nasa Isaiah 65. Kayo na ang magbasa. Ang mga lingkod niya ay hindi magugutom sa panahon ng taggutom. Ang mga lingkod niya ay hindi mauuhaw sa panahon ng tagtuyo. At sa panahon ng kapanglawan, ang mga lingkod niya ay aawit ng buong kagalakan. Kaya magsanay kang laging umaawit. Amen? Laging umaawit na may galak at may katuwaan. At kailangan yan i-develop mo araw-araw. Amen? Kung pwede kang naliligo ay sumayaw ka. Amen. Ay, napakaganda nun. Amen. So, ngayon ating unawaing mabuti. Ano po ang sabi ron sa 6:6? But touch not the oil and the wine. Heart not the oil and the wine. Oil is the anointing of the Holy Spirit. And wine is the power of the baptism of the Holy Spirit. So kapag ikaw ay laging anointed at ang anointing hindi nawawala, iba-iba ang anointing habang ako'y nangangaral, habang si Pastor Kenneth ay nangangaral noon, he is anointed to preach. Pagbaba namin, we are anointed to love. So anointing, hindi nawawala ang anointing. Anointing is permanent dahil kahit saan ka pumunta, it will be the anointing. The Holy Spirit will reveal to you what you are going to do and where you are to go. It's the anointing. Sabihin mo, it's the anointing. Hallelujah. Kaya nga, heart not the oil and the wine. Ang ibig mong sabihin ay yung oil, ulitin ko muli is anointing, at yung wine po ang ibig sabihin ay power of the Holy Spirit. Kaya makikita po natin na kahit na nagbayad ka ng kung ilang milyon, ikaw ay aawit pa rin sa Panginoon sa mga bayaring hindi naman musukat akalain. Tingnan mo ang iyong katabi na nagbayad ng ilang milyon pero siya'y maligaya at masaya pa rin. Amen. Hallelujah. Bakit? Because he is filled with the oil and the wine of the Holy Spirit. Kaya nga po, kung ating kikilanlin ang kasalitang biyaya ng Diyos, ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, laging masaya. Laging nagagalak sa gitna ng problema. Salamat sa ilang nabubuhay sa... At atin pong pansinin, perseverance. Ano po ang perseverance? Buong tiyaga, buong tatag. At ano ang object? Ano ang purpose ng all manners of prayer, all supplication in the Spirit, all perseverance in all supplication? Isa po ang object ng ating panalangin dito, saints. Kaya kapag hindi mo idinadalangin ang mga kapatiran, may pananagutan ka sa Diyos. Idadalangin mo ang ating mga manunugtog. Bago sila pumunta rito para tumugtog, idinadalangin mo na sa bahay dahil pag sila ay may problema sa bahay, pagdating dito, dala nila yung problema. Kaya ang kanilang pagpalo ng drums malakas dahil may dalang problema. At ang kanilang pagkalabit ng gitara ay hindi maganda ang tunog. Bakit? Dahil may problema. At bakit sila dala-dala ang problema? Hindi mo ipinanalangin. Sabihin mo sa iyong katabi. Dahil yun ang object ng verse 18. Pray for all, pray for all saints. And then, ang verse 19, pray for all preachers. Pray for all your pastors. Dahil pag hindi mo ako dinadalangin, pag hindi mo dinadalangin yung tatayo dito sa pulpito, wala kang mapapala. Sabihin mo, pag hindi mo ako dinadalangin, hindi mo dinadalangin ang mga mangangaral, hindi mo dinadalangin ang ating mga leaders, wala kang mapapala. Nakukuha niyo po, ang iyo lamang matatanggap dahil idinalangin mo. At ano sabi sa verse 19? Pray. Sabi ni Pablo, napakatapang po ni Pablo, pero lagi siyang humihingi ng panalangin. At ang sabi po sa verse 18, 19,
Ano po ang sabi? Ephesians 6:19. At ang sabi po doon, pray for me. Amen? And for me, that utterance. So, i-pray ninyo ako, sabi ni Pablo, para matapang kong maipahayag ang salita ng Diyos. Para matapang kong ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung kami duwag, hindi ka nanalangin. Kung kami kimi, hindi mo kami ipinanalangin. Sabihin mo, malaki ang iyong katungkulan at pananagutan. Ipanalangin mo ang kapatiran at makikita mo lahat tayo maunlad, lahat tayo ay nasa tagumpay. Why? Dahil idinadalangin natin ang isa't isa. That is building the household of faith. Amen? Amen. Hallelujah. And then, sa Galatian, dahil ito, how shall we build? Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Revival Church. So, gawin mo yan, 6:18 ng Ephesians. Ano ang idadalangin mo? Ang isa't isa. Nakita mo yung negosyo niya, idalangin mo na yung negosyo niya ay umabot sa buong Pilipinas. Amen. At idalangin mo na sila ay laging dumalo tuwing linggo. Sa Galatians 6:9, dito po tayo sisiruin. At ang sabi po dun sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. So napakaliwanag po pala na ang paggawa ng mabuti ay pagtatanim. Dahil may kasunod ay reap. Ang iyong itinanim, ang iyong aanihin. What you sow, you shall reap. What you plant, you shall harvest. What you give, you shall receive back. So, kapag ikay gumagawa ng mabuti, at hindi ka napapagod at hindi ka nagsasawan dala ng pagkain sa tuwing tayo magtitipon, hindi ka magugutom. Amen? Hindi ka kakapusin sa pagkain. And let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. So, huwag kang panghihinaan. At makikita mo, hindi ka mapapagod kapag tama ang iyong puso at ikaw ay umiibig, tayo umiibig sa isa't isa. At ano ang sabi sa verse 10? Sino raw ang special mong gagawa ng mabuti? At ang sabi sa verse 10, ang sabi rito, sa verse 10, huwag ninyong kalilimutan ito, if we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Didiinan ko po, especially, hallelujah, especially unto them who are of the household of faith. Lalo tigit sa mga kapatiran, ang lahat ng pagkakataong magagawa mo, tulungan mo ang mga kapatiran. Amen, hallelujah. At kung may mahirap sa inyo, ang mayaman ang tumulong sa mahirap upang wala nang naghihirap. Amen. At yun po ay napakaliwanag sa Deuteronomy 15:7. Doon pa man sa lumang tipan, kaya po magkakahalo ang mahirap at mayaman. Yung mayaman, payayamanin ng mahirap. Amen. At yung mahirap ay igagalang ang mayaman. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Meron po bang mayaman dito? Sumigaw ng amen. Ngayon, mayaman ka pala. Ikaw ba ay kumusta ang iyong pag-iikapo? Deuteronomy 15:7. Tingnan po natin, silipin natin ng mabilis at para tayo makakain na. Amen. Hallelujah. So walang palakpak doon sa pagkain. Ibig sabihin, sabi kayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Ano po ang sabi? When there be among you, diinan natin, kung meron sa inyo na mahirap, diinan po natin, if there be among you poor men, one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from the poor brother. Sabi ninyo, mayaman kayo.
Kilala niyo ba ang naghihirap sa mga kapatiran? Damayan ninyo. Nakukuha niyo po sa 7:15, tingnan natin kung magka-ugnay. Deuteronomy 7:15, kayo po ba ay natauhan na? There, inulit po, and the Lord will take, hindi, yung 7:15, and the Lord will take away from the all sickness and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest upon thee, but, anong sabi po ron, ilalagay niya yung mga sakit sa namumuhi sa iyo. Tingnan mo po, pag ikaw ay umiibig sa mahirap na kapatiran, aalisin yung sakit ng Ehipto at ilalagay doon po sa mga namumuhi sa iyo. Ngayon nais kong unawaing mabuti. Sino po rito ang hindi mamamatay? Taas po ang kamay. Sino po dito ang hindi mamamatay? At sa linggo ay ipapaliwanag ko po sa inyo ang kagandahan ng kamatayan. Hindi po yan sa haba ng taon, hindi rin po yan sa iksi ng taon. Ipakikita ko po sa inyo yung kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero sa ngayon po, nais kong iyong maunawaang mabuti, intercede. Iyong idalangin ang mga kapatiran. Ano po ba ang intercession? Ang intercession po ay ipakikita sa iyo ng Diyos ang mga kasamaan at ang mga sigalot. Yung mga, tingnan mo, yung malakas na bagyo na nagpalipat-lipat at darating daw mamayang hating gabi, ay patigilin natin para maging ambon na lamang. Amen? At laging tandaan po natin, God is looking for intercessors. Ano ba ang idinadalangin ng intercessors? Hear this. Ang idinadalangin ng intercessor ay ang kasamaan na nasa kanyang paligid at una muna siyang nagpapalinis, baka siya'y masama diin. Amen? Kailangan tayo ay nasa kalinisan at hingin natin sa Diyos ang kalinisan at makikita natin ang kasamaan if we intercede na ang ating hihilingin in wrath, Lord, in wrath. In your wrath, remember mercy. Sa iyong poot, O Diyos, alalahanin mo ang iyong awa at pipigilan niya ang lakas ng bagyo at pipigilan niya ang lahat ng kasamaan at ito'y hindi na daratan. Amen? So be an intercessor at ibibigay ko sa inyo mga talata, kayo na ang magbasa sa Genesis 18, nung manalangin si Abraham, and then Isaiah 59:16, Isaiah 63:5, Ezekiel 22:30. Yun pong lahat ng yun, naghahanap ang Diyos ng mananalangin para pigilin niya ang kanyang sarili para hindi payagan ang salot na COVID-19 ay umalis na sa lupain. Amen. So, ang salot na COVID-19 ay hindi makakaapekto sa atin dahil tayo ay nananalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay nananalangin, kaya ikay malakas at malusog magpahanggang ngayon. Amen, amen. So ngayon sa kabuuan, patibayin natin ang simbahan ng Panginoong biyaya ng Diyos Christian Fellowship. How? Pray for one another. Pray for all the saints and pray for all our leaders, pastors, bishop. Ako po iuunlad lamang kapag ako idinadalangin ninyo. At kung hindi man ninyo ako idinalangin sa buong daigdig, palagay ko marami ang ako'y idinadalangin, kaya hindi ako maghihirap kailanman. There are so many intercessors all around the world na idinadalangin ang simbahan ng Panginoon at ikaw at ako ay ibibigay ng Diyos ang pangalan sa mga mananalangin. God will give your name to one interceding in Kuwait. And He will pray especially for you. Kaya tayo magpanalanginan at titiyakin ko sa inyo, ang negosyo ninyo ay hindi na magiging pangkaraniwan at ang iyan nasa isa akong gawain sa Rojas Oriental, Mindoro. At sa tuwing darating ako doon, kami lagi ang magkasama ni Pastor Kenneth, kami laging nananalangin. At sa lahat ng panalangin aming ipinahayag ay tinutupad naman ng Diyos, kaya lumawak ang kanyang planta, ang rice granary niya. Umunlad, lumawak ang kanyang mga lupain at bawat lupain gusto niyang bilhin namin, itinataas ang kamay namin ni Pastor Kenneth at nakakamit niya.
At one time kami magkasama ni Pastor Kenneth after ng gawain. Ang sabi ko, alam mo kapatid, may malaki kayong problema. At nagulat yung kapatid at sabi niya, ano yung bishop, ano ang aming problema? At sabi rin ng engineer, ano po yun? Sabi rin ng chief accountant, ano po, bishop, ano po yung aming problema? At ako naman, alam mo, ako'y artista pag minsan yung mukha ko ay parang lungkot na lungkot. Alam mo, ang problema ninyo. Ano bang tawag dito? Ang sabi niya, cash counter po. Bumili ka pa ng marami. Ang mamong problema kayo sa pagbibilang ng pera. At nais kong tanggapin ninyo itong pahayag na ito. Perang marami ang bibilangin mo dahil ikaw ay tumutulong sa mga kapatid na kapuspala, dahil ikaw ay tumutulong sa nagdaralita, dahil ikaw ay tumutulong sa balo, dahil ikaw ay tumutulong sa mga ulila, maraming pera ang padadaanin sa iyo ng Diyos. Magsitayo ang bawat isa at ating angkinin na ang biyaya ng Diyos Revival Church ay patuloy na pauunlarin ng Diyos sapagkat ikaw at ako ay mapagmahal sa Diyos at sa isa't isa. Aking Ama, dakil at napakabuti. Ang kapahayagang ito inilagay mo sa aking puso at sa aking labi at ito ay magpapatuloy sa ngayon sa iyong tipan sa kanilang puso at mga labi. At lahat ng magpapatuloy dito, hindi sila mananatili sa kakapusan at darating ang araw katulad ni David ang idadalangin ng mga kapatiran ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Tama na po, Panginoon. Bakit mo po kami pinagkakaabalahan ng ganito? Ay kami likha mo lang. Nawa po yun ang aming mga panalangin. Sobrang pagpapala mo, kaya kami ay tumataghoy. Sila naman po ang pagpalain mo na mga katabi naming simbahan. Amen. Hallelujah. At sa iyo po, aming Ama, ang lahat ng kaluwalhati at kapurihan, igawad mo ang kalusugan sa lahat ng mga kapatiran sa biyaya ng Diyos Christian Revival Church. Ilakap mo po ang iyong makapangyarihang pag-ibig at pagmamahal at bawat isa hanggang ikaapat na saling lahi ay makaranas ng iyong pagdantay. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatiling bata ang laging nagpupuri sa Diyos. God bless. I love you all. So, meron nga pala tayong gawain. Kayo ipapahirang ko ng langis para itong narinig ninyong ito ay maalaala ninyong lagi. At tatayuan natin ang Isaiah 59:21. Itong narinig ninyong mensahe. So, huli po kayo papahiran. Okay. So, awit. Tungkol sa banal na espiritu, ano ang inyong... Hallelujah. Papahiran ko po kayo ng langis. Ano ang Isaiah 59:21? At para sa akin, as for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seeds, saith the Lord, from henceforth and forever. So yung inyong narinig na salita, tuwing kayo'y makikinig ng pangangaral, yun ay magpapatuloy sa inyong bibig, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Ito ay tipan ng Diyos. On the ground of the blood covenant, mapuspos kayo ng lahat ng kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Awit. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah, 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 amen, 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 hallelujah, amen, amen, amen,
hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Natapos na. Ayos na. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Ang dami, oh. Hallelujah. 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 Oh, Brother Boy. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. 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 Tapos na.